Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang kasong nito ay na-feature ko na noong January 10, 2025 at napakarami sa inyo ang nag-request na kung meron ng update ay ibahagi ko sa inyo. At nitong taon lamang, buwan ng Hunyo, ang paglilitis sa kasong ito ay tapos na. Sa video na yan ay makikita mo ang isang nanay na emosyonal na inalala ang kanyang anak. Mula Maynila, ang labi ay biniyahe sa probinsya nito. Ang kabaong ay iniyakan ng ilan nitong mga kaanak at mga kapamilya. Sa video naman na ito ay makikita mo rin na kahit baku-bako, maputik at hindi maganda ang kondisyon ng daan, ang kabaryo at mga taong nagmamahal sa taong namatay ay hindi alintana ang pagtulak ng sasakyan nang ito ay ma-stuck sa malalim na putik. Kahit hindi naging madali ang proseso ng libing, ang pamilya nito ay medyo gumaan ang loob nang ito ay maihatid na sa huli nitong humilayan. Ngunit kahit ito ay nailibing na, ang mga kaanak nito, lalo na yung mga immediate family, ay hindi sumuko at hindi sila tumigil na manawagan ng hustisya, lalo na at ito ay naging biktima ng karumal-dumal na krimen. Ang babae sa loob ng kabaong na kanilang inilibing ay ang 27 taong gulang na si Marvel Facturan na born and raised sa probinsya ng Negros Oriental. Para sa mga taong gustong malaman ang background ni Marvel, makikita nyo ang link sa part 1 sa description ng video na ito. Kung titingnan mo ang social media nito ay makikita mo na wala siyang pinagkaiba sa mga tao na mula sa probinsya o liblib na lugar sa bansa. Sa tulong ng telebisyon, nang ito ay bata pa lamang, alam na ni Marvel na maliit ang kanyang probinsya para sa kanyang mga pangarap. Kaya nang makagraduate sa college, ito ay lakas loob na nakipagsabalaran sa syudad kung saan ay walang tigil ang pagkinang ng ilaw mula sa mga nagtataasang buildings at iba't ibang mga establishmento. Nang ito ay makarating sa Maynila, hindi tulad ng iba na pinanghinaan ng loob, nangibabaw ang excitement kay Marvel dahil ang pagpunta talaga sa malaking syudad ang pangarap niya. Ngunit sa pagdaan ng panahon, napagtanto ni Marvel na ang pagtira sa Maynila ay hindi para sa mahinang loob. Mabilis niyang na-realize na para magtagumpay sa syudad at magkaroon ng maayos na buhay, ay dapat palaban siya sa buhay. Kahit ano pang problema ang dumating sa kanya, ay kailangan niyang bumangon paulit-ulit. Naiulat na nagawa niyang makapag-intern sa Philippine Airlines. Ayon sa mga kaanak nito, ginawa ni Marvel ang lahat upang siya ay ma-absorb. Ngunit hindi yun nangyari. Pero upang mabuhay ng malayo sa kanyang pamilya, nilamon nito ang kanyang pride at kahit hindi kalinya na kanyang tinapos ang magtrabaho sa isang klinik, ay hindi ito nagdalawang isip. Ang nagtutulak sa kanya na kumita ng pera ay dahil sa gusto nitong makatulong sa kanyang naiwang pamilya. Sa interview ay inilarawan nila na ang palaban sa buhay na si Marvel ay nagbabago pala lalo na kung ito ay napapaligiran ng kanyang mga kapamilya. Para sa mga kaibigan nito, si Marvel ay kwela, ang tipo ng tao na laging nakangiti. At kung tatanungin mo naman ang lolo't lola nito, si Marvel ay isang sweet na apo na laging tumatabi sa kanila sa pagtulong sa tuwing ito ay uuwi sa kanilang probinsya kahit ito ay malaki na. Ang mga kapatid naman nito ay sinabi na ang kanilang ate ay ang laging pasimuno sa mga paghahanda at pagde-decorate sa kanilang bahay sa tuwing isa sa kanila ay may kaarawan o merong espesyal na okasyon. Kahit ito ay may ibang kapatid na pwedeng tumulong sa kanyang pamilya, si Marvel ay determinado na tulungan ang kanyang ina't ama. Ilang taon bago sumapit ang taong 2024, bukod sa madalas nitong pagbabahagi ng ilang mga Bible verse, si Marvel ay laging nagpo-post patungkol sa pakikipagrelasyon at ano ang definisyon ng totoong lalaki at kung papaano maging strong, independent woman na lalambot kung nakatagpo ito ng totoong lalaki na aalagaan ka, yung tipo na ikaw ay mamahalin at hindi toxic. Habang ito ay naghihintay ng pagdating ng taong magugustuhan niya, si Marvel ay madalas magbahagi ng kanyang exercise routine at kahit ang kanyang everyday routine na normal lamang na makikita ngayon sa social media.
Pagkatapos ng post na ito ay naging masaya ang mga tao para sa dalaga dahil ito ay karelasyon na ang isang lalaking nagngangalang si Mitcha Conchachich. Ito ay isang dayuhan na nakilala nito sa social media. Ang 2024 ay naging espesyal para kay Marvil dahil yun ang taon kung kailan siya na-engage at ikinasal. Ang mga tao ay masaya para dito sapagkat nakatagpo siya ng isang lalaki na tumanggap sa kanyang buong pagkatao. Pagkatapos ng mga itong maikasal, sa tulong ng kanyang asawa, ito ay nag-apply ng visa patungo sa Slovenia dahil naisip nito na bago siya manirahan sa bansang yun ay gusto niya munang maobserbahan ang kultura, kapaligiran at kaugalian ng mga tao doon bago siya magdesisyon na permanenteng lumipat. Pero dahil sa kakulangan at kawalan ng Slovenian Honorary Consulate sa Maynila na pwedeng humawak sa visa na ina-applyan nito, makikita mo sa Facebook group na ito na noong buwan ng Disyembre taong 2024, si Marvil ay kinailangan na magpunta sa Japan. Sa kadahilanan na ang trabaho ng asawa nito ay isang online teacher, si Marvil ay naging proactive sa paghahanap ng good deals. Gamit ang Facebook group, nagtanong ito sa mga Filipino na nandoon upang maituro siya ng mga ito sa lugar o establishmento kung saan siya pwedeng mag-book na mura at malapit lamang sa Slovenian Embassy. Nang makahanap ng affordable na accommodation, si Marvil at Mitcha ay magkasamang pumunta sa airport sa Maynila. Pero dahil sa wala itong visa papasok ng Slovenia, nagkasundo ang mag-asawa na si Mitcha na muna ang dediretso sa bansa nito habang si Marvil naman ay sasakay sa eroplano patungong Tokyo. Bagamat pansamantalang magkahiwalay, ang newlywed ay laging makikitaan na nagpo-post ng kanilang kaswitan at kung gaano sila ka-romantic sa isa't isa. Hindi rin sila nagpapapigil na ibahagi kung gaano sila ka-excited na sa wakas ay mamumuhay na silang dalawa lamang sa iisang bubong. Sa loob ng 5 days and 4 nights, sa mga post ay makikita mo na pinuntahan ni Marvil ang mga lugar na pwede niyang puntahan sa Japan. At sa loob ng 5 araw nitong pananatili sa Tokyo, ang mga magulang nito sa Pilipinas na supportive sa kanyang desisyon ay lalong mas naging masaya ng ibalita nito na sa wakas ay nakuha na niya ang matagal na niyang hinihintay na Slovenian visa. Si Mitcha na excited din tulad niya ay mabilis na bumili ng plane ticket. At dala ang ilang itong mga gamit, si Marvil ay sinimulan ang kanyang pagbiyahe na halos 1 araw din. Tulad ng normal niyang ginagawa bukod sa madalas niyang pagbibigay ng update sa kanyang pamilya, si Marvil ay binahagi rin ang kanyang nakakapagod na journey sa social media. Nang ito ay dumating sa arrival area ng airport sa Slovenia ay nawala ang kanyang pagod dahil ang kanyang asawa ay gumawa ng effort. Si Mitcha ay merong dalang malaking papel na merong nakasulat na Welcome Home Marvil. Nang ito ay nakapahinga na sa biyahe ay mabilis nitong tinawagan ng kanyang nanay na masaya naman na siya ay ligtas na nakarating doon. Dahil sa naglanding ng umaga sa airport ang eroplano nitong sinakyan, hindi nagsayang ng oras si Mitcha na ipakita ang ganda ng Europa sa kanyang asawa. Naipost pa nga nito sa kanyang social media na life is good, na senyales na masaya siya sa takbo ng kanyang buhay. Mula airport, ang dalawa ay dumiretso sa Bled na isang resort town na makikita sa paanan ng bundok ng Julian Alps. Bukod sa lawa, kitang-kita dyan ang kastilyo na ginawa noong 11th century. Ang mga kaanak ni Marvil ay masaya nang dalhin ito ni Mitcha sa Bled dahil sa wakas ay makakapag-honeymoon na ang mga ito. Ang dalawa ay pinakita ang masaya nilang pagbabakasyon sa social media. Si Marvil ay pinagmalaki pa nga ang malamig na klima, mga bagay na ginagawa ng kanyang asawa para hindi siya ma-homesick tulad ng pagbili ng mga pagkain. Ang mga kamag-anak nito sa Pilipinas ay masaya lalo na ang kanyang mga magulang kaya naman naipagdiwang ng mga ito ang Pasko sapagkat nasa maayos na kalagayan si Marvil. Sa video call ay pinakita sa kanila ni Marvil na abala ito sa pag-aayos ng mga handa sa bagong taon. Pero ang sanang bagong simula na inaasahan nila para sa kanilang pamilya ay hindi nangyari dahil noong bisperas ng bagong taon, December 31, si Vilma ay nagulat nang mag-ring ang kanyang cellphone. Ang tao sa kabilang linya ay nagpakilala na siya ay mula sa embahada. Kasunod noon ay ibinahagi nito ang balita na naging rason kung bakit siya halos atakihin sa puso. Ayon sa mga ulat, si Marvil ay patay na at naging biktima ng karumal-dumal na krimen.
Ang natulalang si Vilma ay napahagulhol na lamang at hindi ito makapaniwala sapagkat kausap niya lamang ito kung saan masaya si Marvel na sa wakas ay nakaranas na ito ng malimig na klima. Nakita nito ang napakagandang lugar sa Bled at kung paano ito unti-unting nakaka-adjust. Sa mga sumunod na araw, kahit masayang nagbubunyi ang ilan sa pagpasok ng bagong taon, ang pamilyang Faktura naman ay halos hindi magkanda tulog dahil gusto nilang malaman ang kasagutan sa kanilang mga katanungan. Nalaman ko na ang representative mula sa embassy ay hindi mismong sinabi sa kanila kung paano ito pinatay upang para di umano'y protektahan ang damdamin ni Vilma. Pero hindi nila napigilan ang mga kaanak nito na alamin kung ano ba talaga ang nangyari sa pamamagitan ng internet. Mabilis silang nakakita ng isang article na mula sa Slovenia at doon nila nalaman na ang 27 taong gulang na si Marvel ay natagpuan ng wala ng buhay sa loob mismo ng apartment na inuupahan nila ni Mitya noong December 29. Saktong isang linggo pagkatapos itong makarating sa Slovenia at ang masakit ay mismong asawa pa pala nito ang suspect. Pero ang pag-access nila sa news article na yon ang rason kung bakit mas dumami pa ang kanilang mga katanungan tulad ng bakit umabot pa yon sa patayan at bakit hindi nila nakita ang mga red flags. Tandang-tanda nito na laging sobrang saya ni Marvel ni hindi nga ang mga ito nag-aaway kaya talagang palaisipan kung bakit yun nagawa ng dayuhan itong asawa. Buwan ng January taong 2025, sila ay lumapit sa iba't ibang ahensya ng Pilipinas para tumulong sa kanila na maiuwi ang labi ni Marvel pagkatapos ma-autopsy ang bangkay. Naging mabilis naman ang pag-alala nito sa kanila kaya noong January 25 ay naiuwi na rin ang labi nito. Nang dumating ang kabaong sa Cebu, sina Vilma ay mabilis itong iniuwi sa Negros Oriental. Napakasakit nang nangyari sa buhay mo. No, lahat ng pangarap mo na na-stop agad. Bagamat halos wala silang ginastos sa dami ng mga tumulong, sina Vilma ay hindi tumigil na alalahanin ang namayapang si Marvel. Sa totoo nga, ang ilan sa mga taong nagmamahal dito ay binabati pa rin ito tuwing sasapit ang kanyang kaarawan. At dahil sa nangako sila na aalalayan sina Vilma mula simula hanggang sa makamit ni Marvel ang hustisya, ang DFA ay direkta siyang kinokontak sa tuwing may update sa kaso. At noong nakaraang buwan lamang ay nalaman nila na meron na palang hatol sa nangyari. Pero sa halip na sumigaw na nakamit na nila ang hustisya, ang ilan sa kanila ay nagpuyos sa galit dahil kahit mabigat ang krimen na ginawa ng salarin ay napakababa naman ng parusa na ibinigay dito. Kung gusto mong malaman ang iba pang impormasyon sa background ni Marvel at asawa nitong dayuhan, pwede mong balikan ang part 1. Dahil ang mga susunod na impormasyon na sasabihin ko sa iyo ay mga detalye na nabanggit mismo sa paglilitis na halos tumagal ng 7 buwan. Nang binasa ko ang bawat balita na lumabas, nalaman ko na ang paglilitis pala sa Slovenia ay tulad lamang din sa Pilipinas. Ang nagbibigay ng hatol ay isang judge. Kahit gusto nila na daluhan ang trial ni isa sa kaanak ni Marvel ay hindi nakapunta sa Slovenia dahil sa kakulangan ng pera, short notice, mahirap na pagkuha ng visa at language barrier. Pero kahit hindi sila personal na nakadalo sa trial, sa tulong ng Philippine Embassy sa Vienna ay nagawa nilang makapagbigay ng selyado at permadong affidavit. Ang dokumento ay binasa ng prosecutor dahil gusto nitong mapatunayan na nasa tamang pag-iisip si Mitya nang gawin nito ang krimen. Alinsunod sa sinasabi ng abogado nito na ang suspect ay di umunay may sakit sa pag-iisip nang mapatay nito ang biktima. Sinabi ni Vilma sa affidavit na naging mabilis ang relasyon ng kanyang anak sa dayuhan. Ang mga ito ay nagkakilala pala noong February 2024. Naging Facebook official ang relasyon ng mga ito noong April 2024. Si Mitya ay dumating sa Pilipinas noong buwan ng July at sa parehong buwan na yon ay nag-propose ito noong birthday ni Marvel. Tapos ang dalawa ay kinasal noong July 29 sa Silang Cavite. Ang mga ito ay nag-honeymoon pa nga sa Palawan sa loob ng 12 araw. Kahit mabilis ang naging relasyon ng mga ito, sinabi ni Vilma na hindi niya tinutulan ang desisyon ni Marvel dahil ito ay nasa tamang edad na. Boto rin sila sa dayuhan nang malaman nilang isa din pala itong Kristiyano tulad nila.
Ang dalawa ay madalas rin niyang marinig na nagba-Bible study pa nga na umaabot ng ilang oras. Kaya sa halip na tutulan ang sobrang mabilis na timeline na relasyon ng dalawa, pinaalalahanan na lamang niya si Marvel na kilalanin muna itong maigi. Kaya upang maipakita sa kanyang mga magulang na walang problema sa kanyang desisyon at tama ang kanyang piniling lalaki, pagkatapos ng kasal, silang dalawa ni Mitcha ay tumira sa bahay ng kanyang mga magulang. Ibinahagi ni Vilma na sa loob ng 3 buwan nilang nakasama ang dayuhan sa iisang bubong, si Marvel ay nagbuhay prinsesa. Ito ay laging nasa loob ng kanilang air-conditioned room, tapos si Mitcha naman ang namamalengke. Ginawa rin nito ang lahat para makilala ang kanilang pamilya. Ni isang beses ay hindi nila narinig na nag-away ang mga ito, kaya para sa kanila kahit mabilis ang mga pangyayari, kumbinsido sila na biniyayaan sila lang Diyos ng maayos na manugang. Pamilyar at alam pala nila na merong problema ang dayuhan sa mental health nito, pero sa halip na ikonsidera yon na red flag para sa mga positibong taong tulad ng mga fakturan, isang inspirasyon ang ginagawa ni Mitcha sapagkat bukod sa pagiging online teacher, ito ay isa ring motivational speaker. Si Mitcha ay kilala sa kanilang lugar sa Slovenia na laging ibinabahagi kung paano niya napagdaanan at nalampasan ang pambabatikos ng ibang mga tao patungkol sa kanyang matabang pangangatawan nang siya ay bata pa lamang at kung paano niya ginamit yun para maging inspirasyon upang maging mas mabuting tao. Ang mga kamag-anak ni Marvel ay lahat ng kasundo na noong nakatira ito sa Cavite. Si Mitcha ay mabait, palabati, magalang at ni isang beses ay hindi nila ito nakitaan na naging bayolente o nagkaroon ng mental instability. Kaya para sa kanila, ang mental health journey talaga nito ay isang inspirasyon at ni isang beses ay hindi nila ito itinuring na warning sign. Ang prosecutor ay pinaalala sa 5 miyembro ng judicial panel na kahit may problema sa pag-iisip si Mitcha, huwag nilang kalimutan na ang totoong biktima dito ay ang 27 taong gulang ni si Marvel. Inilaban nito na bago ito magbakasyon sa Slovenia, kahit hindi malaki ang sahod, ang Pinay ay maituturing na isang independent na babae. At nang ito ay lumipat sa kanilang bansa ay wala itong ibang pagpipilian kundi umasa sa kanyang asawa. Nang balikan ko ang mga litrato na ipinost ni Marvel, maaaring sa iba ay sweet ang litrato niyan, pero pansinin mo ang caption. Diyan ay mapapansin mo na kahit makakasama na niya ang kanyang asawa na nangako na mag-aalaga sa kanya ay hindi pa rin ito mapigilan na mag-alala sa maaaring mangyari sa kanyang kinabukasan. Bukod sa mawawalan siya ng pagkukuna ng kinabuhayan, pagdating niya sa Slovenia, ang paglipat nito ng bansa ay nangangahulugan rin na matatagalan siya bago magkaroon ng kaibigan. Bukod sa pag-a-adjust sa kultura, ay kailangan niya ring matutunan ang lingwahe doon. Kung sasabihin mo na dapat expected na ni Marvel yan simula nang maghanap ito ng foreigner ayon sa prosecutor, alam ni Marvel yan at ginawa nito ang kanyang assignment na kilatisin ang kanyang mister nang ito ay nasa Pilipinas pa lamang. Sa kadahilanan na maganda ang ipinakita ni Mitcha sa kanya nang sila ay magsama, ay hindi ito nagdalawang isip na magtiwala na magiging maayos ang kanilang buhay sa Slovenia. Ang dayuhan ay todo effort pa nga na gumawa ng magandang impression sa kanyang mga magulang, kaya inisip nito na hindi siya nito papabayaan. Si Mitcha din ang gumastos habang sila ay nasa Pilipinas. Kahit alam niya na hindi ito ganun kayaman, alam niya na matyaga naman ang kanyang asawa dahil meron itong 2 trabaho. Para kay Marvel ay ginawa talaga niya ang kanyang assignment na kilatisin ito bago siya sumama. Ang pagkakamali nga lamang nito ayon sa prosecutor ay sa tindi ng pagmamahal nito sa salarin ay hindi niya nakita o nagbulag-bulagan ito sa mga ugali ni Mitcha. Kaya nang mag-away ang mga ito noong 6:00 ng gabi noong December 29 ay napatay siya nito. Pero ang kampo naman ng suspect ay hindi papayag na ito ay makulong na mahabang panahon. Napakaraming mga dokumento ang ibinahagi nila sa hukom dahil gusto nilang mapaba ang sentensya dito dahil naniniwala sila na kahit napatay nga nito si Marvel, hindi ito dapat bigyan ng mahabang parusa dahil sa ito ay di umunay may sakit nang mangyari ang krimen. Nag-focus sila sa medical diminished responsibility and situational mitigation. Gamit ang mga dokumentong nakuha nila mula sa mga doktor na tumingin dati kay Mitcha, napatunayan nila na kahit alam ng pamilyang faktura na may sakit ito sa pag-iisip, hindi naman nila alam kung gaano kalala ang kondisyon nito.
Kung ang pakita ni Mitcha sa kanila ay nakokontrol na nito ang kondisyon niya sa paglulunod niya sa kanyang sarili ng mga Bible verse, ang hindi nila alam, ito ay na-diagnose pala na merong severe borderline personality disorder at acute narcissistic personality traits. Kindergarten pa lamang pala ay nakakaranas na ito ng problema sa kanyang mental health. Ayon kay Mitcha, bago siya ma-diagnose, ay takot siya na luluwa ang kanyang mga mata. Ang kauna-unahang beses na ito ay naipasok sa psychiatric ward ay noong siya ay 13 taong gulang lamang dahil naniniwala ito na di umunoy papatayin siya ng kanyang kaibigan. Takot din siya na mamamatay ang lahat ng kanyang mga kaanak. Sa article na ito na mula mismo sa Slovenia ay mababasa mo na kahit si Biden na dating Pangulo ng US ay pinaniniwalaan ni Mitcha na isang doppelganger. Ang pinagsamang kombinasyon ng BPD at acute narcissistic personality trait nito ang dahilan kung bakit masyado itong nagiging emosyonal. Mabilis ring magbago ang mood nito at kapag nakaramdam ito na siya ay aabandonahin o iiwan ay makakaranas ito ng emotional overdrive o yung sobrang magiging emosyonal na hindi na nito makontrol ang kanyang sarili. Ayon sa eksperto na tumingin dito noong isinailalim siya sa psychological evaluation, kung ang palabas ni Mitcha ay napagtagumpayan na niya ang kanyang mental health issues sa kanyang mga motivational speaking event, ang hindi alam ng mga taong nanonood sa kanya, pati si Marvel at mga kaanak nito ay itinatago lamang ni Mitcha na sobra pala itong sensitive, lalo na kung may isang tao na manguhusga sa kanya. Kaya para maging stable, ang kanyang doktor ay niresetahan ito ng mga gamot na dinala niya sa Pilipinas. Yan ang rason kung bakit si Mitcha ay hindi nakitaan ng anumang red flags. Pero ang Slarin ay inilihim pala sa pamilyang fakturan kahit sa kanyang bagong misis na si Marvel na siya ay umiinom ng mga gamot na yun. Nagpatunay ang ilang mga eksperto kahit mismo ang suspect na ilang linggo bago pa man dumating ang kanyang misis sa Slovenia ay hindi na pala gumagana ang mga gamot. Hindi ma-pinpoint ng mga eksperto kung naging immune na ba ang utak nito sa gamot o baka dahil masyado itong na-stress na haharapin na nila ang totoong buhay pagbalik sa Slovenia. Pero kung ano pa man ang dahilan kung bakit hindi ito gumagana, nang hindi na ma-stabilize ang brain chemistry ni Mitcha gamit ng gamot, na-trigger nito ang isa pang kondisyon na tinatawag na acute reactive psychosis. Sa mundo ng mental health, ang termino na yan ay nangangahulugan na kung si Mitcha ay ma-overwhelm, ang utak nito ay paglalaroan siya, tulad ng makakakita ito ng mga bagay o tao na hindi nakikita ng iba. Pero sa halip na lumapit sa doktor para mapataas ang dosage o mabigyan siya ng ibang gamot, si Mitcha ay hinayaan ang kanyang sitwasyon. Kaya ang acute reactive psychosis ay naging full-blown na Kagra delusion. Yan ay tawag sa kondisyon kung saan ang isang tao ay nagkakaroon ng delusyon na ang taong malapit sa kanila ay isang identical double lamang o sa madaling salita, isang impostor o doppelganger. Inamin ni Mitcha na noong dumating si Marvel sa Slovenia at nagtungo sila sa Bled, kabaligtaran sa nakikita ng publiko na masayang holiday trip ng mga ito ang hindi alam ni Marvel. Ang utak pala ng kanyang asawa ay matindi itong kinukumbinsi na siya ay isang doppelganger. Mas lalo pang lumala ang kondisyon ni Mitcha nang mapagtanto nito na ang pagdating ni Marvel sa kanyang bansa ay isang reality check. Para sa mga investigador, na-overwhelm ito sa mabilis nilang pagpapakasal. Tapos nadagdagan niya ng financial burden dahil kailangan niyang magdoble kayod para masuportahan ang kanyang misis at pamilya nito sa Pilipinas. Tapos kailangan niya ring asikasuhin si Marvel sapagkat ito ay dedepende sa kanya. Para sa defense team ng Slarin, ang mga responsibilidad na yan ay hindi kinaya ng utak ni Mitcha. Kung si Marvel ay excited na pumasok sa kanilang apartment sa Bled, ang hindi niya alam, ang tingin na pala sa kanya ng kanyang mister ay isang demonyo. Sa loob ng ilang araw may mga pagkakataon na okay ang mga ito. Pero ayon kay Mitcha ay nag-iba ang ugali ng kanyang misis. Minsan ay mahal na mahal siya nito. Minsan ay halos isumpa naman siya nito pero may mga pagkakataon na di umunay sinabi ni Marvel na gigilitin nito ang kanyang leeg. Minsan pa nga daw ay nakita niya itong ngumingiti sa harap ng salamin habang nakatingin sa kanya na parang nasa horror movie. Sinabi nito na unti-unti na ring nag-iba at nagmukhang demonyo si Marvel. Naging malamig na rin ang pakikitungo nito sa kanya kaya kalaunan ay tuluyan na niyang pininiwalaan na ang kasama niya sa apartment ay hindi totoong si Marvel.
Pero kahit ganun ay minahal pa rin niya ito at binilhan ng singsing mula Amazon na nagkakahalaga na mahigit kumulang na 10,000 piso. Ayon dito, noong December 29 kung kailan nangyari ang krimen, ang kanyang misis ay gustong kumain sa restaurant. Pero sinabi niya na kailangan nilang magtipid. Total ay nakakain na pala sila ng 3 beses sa restaurant noong nakaraang linggo. Ang pagtanggi niya ay ikinalungkot at ikinatampo ni Marvil, kaya iniwanan niya ito sa apartment. Sa sobra niyang nervyos ay nagdesisyon siya na pumunta sa opisina ng kanyang psychiatrist. Nang bumalik, humingi di umano ng tawad si Marvil pero pagkalipas ng ilang minuto ay nagtampo na naman ito at naging arugante. Kaya para mawala ang kanyang nervyos ay niyaya niya itong lumabas. Pero nang si Marvil ay tumanggi ay pumunta siya sa kanyang kaibigan. Nakiusap siya na silang dalawa ay magdasal para matigil ang pagbulong sa kanya ng demonyo. At diyan na natapos ang testimonya ni Mitya. Ang kampo ng suspect ay nag-focus sa anggulo na may responsibilidad at pananagutan si Marvil sa nangyari. Sa halip na mag-focus sa pagpatay ni Mitya, ang kampo na ng salarin ay sinabi na kasalanan din ng biktima kung bakit ito napatay. Iginiit nila na kung hindi nito pinressure ang kanilang kliyente patungkol sa kanilang paglabas at issue sa pera ay hindi ito mapupuno at hindi bibigay ang utak nito. Sinabi nila sa korte na hindi mangyayari ang krimen kung naging tikom lamang ang bibig ni Marvil. Pero ayon sa prosekusyon, ang paggamit ng mga ito ng mental health para mapababa ang kaso ay hindi makatarungan. Sa resulta ng autopsy at pagsusuri sa crime scene, sinabi ng prosecutor na ang talagang nangyari noong December 29 bandang 6:00 ng gabi, ang mga kapitbahay ng mga ito ay narinig ang malakas na pagtatalo ng dalawa. Dahil sa maliit ang kanilang apartment, si Mitya ay agad na corner ang kanyang asawa kaya si Marvil ay pumunta sa ibabaw ng kama dahil akala niya na siya ay magiging ligtas doon. Nang ito ay matrap, ay wala na siyang pwedeng magamit na exit kaya pumalakat at sumigaw na lamang ito. Pero nawalan siya ng malay nang hampasin siya ng kanyang mister ng dumbbell sa ulo. Saka ito kumuha ng kutsilyo na may habang 13 inches at paulit-ulit siyang sinaksak. Ibinahagi ng prosecutor na ang anggulo na nag-blackout ang utak ng suspect ay gawa-gawa lamang nito. Para sa kanya ay wala itong sakit sa pag-iisip na mangyari ang krimen dahil overkill ang ginawa ni Mitya. Idinagdag ng prosecutor na nararapat lamang na murder ang ikaso dito dahil kahit napalo na nito ng dumbbell ang biktima ay hindi ito tumigil. Sa halip, para masigurado na ito ay hindi na mabubuhay, ay pinagsasaksak pa niya ang biktima ng 27 beses. Kung ang ipinaglalaban ng kampo ng suspect na nagkaroon ito ng psychotic blackout kaya wala itong matandaan, para sa prosecutor, kasinungalingan lamang yun dahil para sa kanya, ang taong wala sa katinuan ay hindi makakapag-isip na mula sa pagpukpok sa ulo gamit ang dumbbell ay paanong ito ay makakapag-isip na gumamit ng kutsilyo. Para sa prosecutor, kung may problema si Mitya sa pag-iisip o sira ang utak nito, ay hindi nito magagawang maisip na pagkatapos niyang hampasin si Marvil ay mas maigi na gumamit siya ng kutsilyo para tuluyan itong mamatay. Ang punto ng prosecutor ay suportado ng science dahil sa science ng task switching patungkol sa executive control sa utak ng isang tao. Pagkatapos makumpleto ng utak ang isang gawain, ang utak ng tao ay magsa-shutdown ng konting saglit. Tapos hahanap ito ng sunod itong gagawin at ilo-load yun bilang bagong cognitive set of rules sa loob ng utak. So ibig sabihin, nang hampasin ito ng dumbbell si Marvil, magsha-shutdown ng utak ni Mitya. Tapos hinanap niya ang kutsilyo para gawin ang sunod itong task which is ang pananaksak. Lahat ng iniharap ng eksperto sa korte ay nagkasundo na sa science, imposible ang sinasabi ng defense team na ang utak ni Mitya ay nag-blackout habang nangyayari ang krimen. Kaya ang hukom ay pinaniwalaan na kahit ito ay nakakaranas na matinding pagkabalisa at personality disorder, si Mitya ay alam na mapapatay niya si Marvil kung sakaling pukpukin at saksakin niya ito. Para sa judge, totoo nga na nakakaranas ang suspect ng problema sa pag-iisip. Ngunit hindi yun total insanity. Kaya ito ay may pananagutan pa rin sa krimen niyang ginawa. Ito ay napatunayang guilty, pero ang kaso ay ibinaba na lamang sa manslaughter. Naging kontrobersyal din ang hatol dahil sa halip na 15 taon
Ang judge ay pinarusahan itong makulong sa loob ng 12 taon sapagkat naniniwala siya na kung hindi nakapag-away at naging bungangera si Marvel ay hindi mapupuno ang suspect na magtutulak dito para pumatay. Pero para naman sa human rights groups sa Slovenia, ang statement ng hukom ay maituturing na isang systematic victim blaming. Pagkababa ng hatol ay hindi nagsayang ng oras ang prosekusyon at nagsumite ang mga ito ng appeal. Ang ginawa nilang yan ay pinagpasalamat ng pamilyang Fakturan dahil para din sa mga ito, ang ibinigay na parusa sa suspect ay sampal at insulto sa mga alaala ni Marvel. Habang kumugulong pa ang appeal, ang hukom ay pinag-utos na ito ay dapat manatiling nakakulong. Sa kadahilanan na hindi ito panayagang makapagpiyansa at nasa custody si Mitya simula December 29, 2024, ay ibabawas na ang 1 year, 5 months at 19 days niya sa loob ng kulungan sa 12 taon na sentensya. Pero nalaman ko na sa batas ng Slovenia, ang mga taong nagkasala tulad niya ay pwede na palang mag-apply ng parol pagkatapos makulong ng 8 taon. Basta mapatunayan na meron siya magandang pag-uugali at hindi na delikado ang publiko sa kanya. As of this recording, si Mitya ay hindi nakadetine sa normal na kulungan. Sa news article na ito mula mismo sa Slovenia, ito ay mahigpit na minomonitor sa Forensic Psychiatry Unit sa Maribor at habang nandun ay patuloy ang gamutan at psychiatric evaluation dito. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.